Marcos Jr. nagsalita na at hindi na daw ibabalik dito si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Naku po. Ang lutong pa ng pagkakasabi, wala na yun, tapos na, wala na yun. No, parang pinatay nyo na, makawala na yun ah. Oo, grabe ho itong isang pahayag ng administrasyong Marcos na kung saan ay nagpahiwatig na ho at talagang ipinamukha na ho nila sa taong bayan na hindi na nila ibabalik dito si Pangulong Duterte. Naku po, yari kayo. Oo, talagang pakapalan na lang talaga ba ng mukha ngayon? Grabe, ang tigis talaga ng mukha nila, no? Hindi talaga, alam nyo, hanggat hindi sinasampola ng gobyerno ng taong bayan, hindi madadala. Natatandaan ko may sinabi si Pangulong Duterte no na ang mga Pilipino pag hindi dinala, hindi natututo. At dapat yan ata ang gawin kay Marcos Jr. Pero mo sabihin mo ba naman sa media na wala na yun, tapos na. Kasi ang tanong ho ng media ay kailan po ba or makakabalik pa po ba sa Pilipinas si Pangulong Duterte? Aba, ang sagot nitong mga hinayupak, wala na yun, tapos na yun. Pero mo sasabihin ng gano'n, sa madaling salita, wala talaga silang pakialam sa nararamdaman or mararamdaman ng taong bayan. Naku po, talagang bastusan na to. Sensya na kayo, medyo at di pa ako naliligo kasi. Ang lamig naman kasi dito sa Netherlands. Oo, kaya naka-jacket tayo, sobrang lamig. Tas yung kutis ko medyo, hindi pa nga ako nakapag-choklay. So ito, bago tayo mapunta doon sa isang interview na pangbabastos at talagang sinabihan na nila na hindi na daw makakabalik si Pangulong Duterte, mapunta muna tayo dito sa isang wait lang, bakit tayo? Sa isang sinabi ho dito na parang itong sinabi ni Attorney Turrion, panoorin ho natin pagtanggi ng OSG na maging abogado ng gobyerno si Vice President Sara Duterte. So ito po ating panoorin mga kabanateros. Yan ang cute ni Attorney Turrion dyan. Alam mo, bilib ako dito sa taong to. Promise ito ito yung pag-uusapan natin, pagtanggi ng OSG na maging abogado ng gobyerno versus Pangulong or former President Duterte, isang positibong senyales, sabi ni Attorney Turrion. Alam niyo ito si Attorney Turrion, bilib ako sa taong to. Hindi porket kakampi namin siya, hindi porket lagi ko siyang nakakasama namin siya, nabibilib ako sa kanya kasi sa lahat ng attorney na nakilala ko, si Attorney Turrion yung mapagkumbaba. Yung tipong parang parehas lang kayo, hindi pong parang hindi kanya pandidirian. Dahil isa ka lang normal na tao, isa ka lang pangkaraniwang tao at siya attorney. Hindi mo maitahan ng ganun yan. Promise. Kasi talagang nakakabiruan pa namin yan, nakakakwentuhan. Yung asawa din ni Attorney Turrion, ganun, sobrang bait din. Walang kaarte-arte itong mag-asawang to sa katawan, promise. Sobrang bait talaga. So ito, pakinggan natin sasabihin niya. This is a very good omen for us, no? Portents of the things to come, because this confirms our legal position a long time ago that the ICC no longer has jurisdiction. Wala na pong jurisdiction dito dapat sa ating bansa kasi nga po nag-withdraw na tayo as early as March 16 of 2018. Natanggap ito March 17 of 2018 and pursuant to the Rome Statute, isang taon lang po yan, effective na yung yung pag-withdraw natin. So effective March 17 of 2019, wala na pong jurisdiction ng ICC nito.
Attorney, isang tanong nga natin dyan. Ano ho ba ang binigay? Ipaliwanag ho natin sa lengguaheng maiintindihan ng ating mga kababayan. Ano ho ba itong pagginawang pag-atras ni Solgen dito sa Supreme Court po? Ano po yan? Actually, this is a very good omen for us, no? Portents of the things to come, because this confirms our position, legal position a long time ago, that the ICC no longer has jurisdiction. Wala na pong jurisdiction dito dapat sa ating bansa, kasi nga po nag-withdraw na tayo as early as March 16 of 2018, natanggap ito March 17 of 2018, and pursuant to the Rome Statute, isang taon lang po yan, effective na yung yung pag-withdraw natin. So effective March 17 of 2019, wala na pong jurisdiction ng ICC nito. No, yan po ang palagi nating sinasabi, kasi ang ginawa kasi ng Office of the Prosecutor, naghingi lang sila ng special order from the pre-trial chamber noong May 24 of 2021, at nag-grant po ito noong September 21 of 2021. So anong ibig sabihin nito? More than 2 years po sila after wala na tayo sa ICC, bago po sila nagkuha ng order ng pre-trial chamber. So ang ibig sabihin nito, wala na talagang jurisdiction yung ICC, kasi kung basahin natin yung batas, no? Article 127 paragraph 2, ang isang exception lamang doon is if the matter is under consideration. Ang ating stand palagi, at nagpanig sa atin ng Solicitor General, ganyan din ang kanilang stand, na ang matter under consideration ay yung may judicial consideration na, yung inaksyonan na ng pre-trial chamber. Bakit po ito? Kasi kung basahin natin under Article 15, no? Maski sino kasi pwedeng makapadala ng sulat doon sa prosecutor, and the prosecutor unilaterally on its own, pwede siya mag-conduct ng preliminary examination. Yan ang contention ng kabila. Meron daw sila in 2018 preliminary examination, pero mali po yun, nagagawin yung rason na meron ng matter under consideration ng ICC, kasi ang prosecutor, no, hindi po yung aksyon niya ang ginagawa ang may visa. Ang may visa ay yung order na ng pre-trial chamber, kasi maski sino po nakakapadala ng sulat doon sa Office of the Prosecutor, at yung action lamang ng pre-trial chamber na order, yun dapat ang basihan. Yung pre-trial chamber nag-action September 21 of 2021. So effectively, sabi ng Office of the Solicitor General, pursuant to the doctrine of complementarity, yung ICC dapat mag-action lang kung unable tayo or unwilling to prosecute. Meron tayong judicial system dito, working masyado. So under the principle of complementarity, dapat hindi na sila makialam, no? Kung may mga kaso man kay Presidente Rodrigo Duterte, hanggang ngayon nga walang pinail maski isa dito sa ating bansa, no? Dapat dito lang, kaya meron tayong working judicial system. So ayun nga yung masakit doon no. Alam nyo ba ni isang file sa kaso kung meron mang kaso kay PRRD, wala ho ritong naano sa Pilipinas. Talagang ultimo, pati yung pati yung batas natin talagang bastos na kay Marcos Jr. Parang hindi niya pinapaniwalaan yung batas natin dito. Pero mo dinala pa dun sa ibang bansa. At diyan naman kay Guevara, kaapelido pa naman ito. Kung ako sa'yo, sir, alam mo, umalis ka na dyan. Hindi, sa totoo lang, kung ako sa'yo, umalis ka na dyan. Hindi ka karapat-dapat dyan, sir. Oo. Hindi ka karapat-dapat dyan, Sir Guevara. Sana umalis ka na lang dyan. At antayin mo na lang na maging presidente si Vice President Sara Duterte. Tsaka ka na lang siguro bumalik dyan sa sa posisyon mo. At naiipit ka lang din talaga dyan. Oo. So tuloy. Magandang balita po ngayong araw. As of 1 o'clock and 3 minutes this afternoon, they filed that manifestation na gusto nga rin nila na i-drop na sila as respondents, na hindi na dapat siya kasali. Kasi doon sa original na petition for certiorari ko, pinail ko rin for President Duterte and Senator Bato de la Rosa
in-include ko yung Solicitor General, no? Kaya para malaman talaga niya at he can make the proper supposedly manifestations before the ICC, no? And he can supposedly advise the government officials that ICC no longer has jurisdiction on the matter. And since ngayon, nag-file na talaga siya ng kanyang legal stand, wala nang abogado sila Torre except yung ngayon na nag-represent sa kanila yung DOJ. Yun po ang effect nun. Nagkalas na ang DOJ, naghugas ng kamay, nag-side na sa ating stand ang OSG na wala nang jurisdiction ang what you call this, ang ICC dito. At yun ang kanilang permanente na posisyon. They have always been maintaining that position and they would like to stick to that position, and I commend the OSG for doing the same. Kaya lang, attorney, kasi may mga tanong-tanong, hindi ba kaya niya ginawa yun para sabihin na wala na sa amin yan, hindi na namin hawak yan, hawak na yan ng ICC. Hindi kaya ganun lang ang ibig niya sabihin? Hindi po. Hindi po. Ang ibig sabihin po nun, klaro naman dun sa kanyang manifestation that they are sticking to their legal position that the ICC no longer has jurisdiction over the Philippine situation. They have always been espousing that legal position, and what it is doing now... Hindi, alam nyo, may punto dun si Bay. Sa totoo lang, doon sa sinabi ni Bay kay attorney na parang pinapalabas nga ng OSG na wala naman na dito yun eh. Nandun na yun sa ICC, so sila na bahala dun. Kasi yun nga, katulad nung sinabi ko kanina na itong administrasyong Marcos nagsalita na wala na nga daw, tapos na, hindi na daw makakabalik dito si Pangulong Duterte. Na kung iahambing mo dito sa pinapanood natin ngayon is parang magkadugtong eh, no? Kaya sinasabi kong may punto doon si Banat Bay sa sinabi niya na parang parang gusto niya ang pinopoint ba nila dahil nandun na si PRRD at wala na rito, kaya sinasabi nilang wala na, no? So magkarugtong now is simply to maintain that legal position po. Fake news na naman yan, intellectual dishonesty na naman yan, sino naman yung mga expert na yan na nagsabi po na ganyan. Banat may nagsasabi pa. May nagsasabi naman na baka delaying tactic lang nila ito, attorney, kasi syempre wala sila considered na walang magtatanggol sa kanila or wala silang abogado para sa inyong sa inyong ikinaso. So, pwede pagpatatagalin nila para maghahanap muna kami ng pwedeng magtanggol sa amin. Hindi rin. Kasi yung 24 hours habeas corpus, inextendable yun eh. So, as a matter of fact, may nag-file ng comment sa kanila, no? Yun pong Pero sana nga talaga mali yung mga tinanong ng Banateros, no? Hindi ko inaway dito si Atty. Torion, ha? Baka isipin nyo eh. Sana nga hindi na naman ito, kasi baka mamaya magulat na naman tayo na isa na namang palabas nila to. Alam naman natin yung mga hayop na yan. Alam naman natin ng taktika ng mga punyetang yan na bibilog-bilugin ka muna, tapos tatanggi-tanggi, itatanggi, tapos hindi nila aakuin. Ang galing na strategy nila, no? Itatanggi nila. Tapos kapag ginawa na nila, hindi naman nila aaminin. Ang galing, no? Kupal lang puta. Alam niyo yung mga ganung gawain, pangkupal yun eh. Mga kupal tong mga taong to, no? Diri mo, ginawa na nila yung bagay na yun, tapos itatanggi nila. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi daw nila binigay sa ICC. Nagpatulong lang daw yung excuse me. Patulong lang daw yung Interpol sa kanila. Visit no? Lupit talaga. Okay. Department of Justice. Na-receive din ng mga kasama natin ang comment ng Department of Justice, and it was a comment, consolidated comment ang tawag nila. So, ang DOJ na ngayon ang nagrepresenta ng mga respondents po. Kaya lang, attorney, isa pang tanong dito, anong magiging epekto nito?
may epekto ba ito? Kasi baka naman hanggang dito lang sa Pilipinas yung ginawa ni OSG, di ba? May epekto po ba ito sa korte, sa ICC, yung kanyang ginawa? Yes. May epekto ito dito sa ating bansa, sa Supreme Court, especially dun sa kasong ifinail ko for President Rodrigo Duterte and Senator Bato, because it confirms our position. Kasi abogado. Putangin na kada ganun ko, nakikita ko si, putangin ng hype na yun, nasa na yun? Yan putangin, sagwa ng, ang sagwa ng mukhang hayop. Di ba nakita nyo ba yun, yung lumalabas, puta. Ba't andyan yung hayop na yan? Ba't, ayaw mo ko tantanan, ayaw na nga kita reaksyonan sa wala ko sa pagmumukha yung dalawa ni Torre. Hayop na yan, biglang nakalabas dun no? Ito yun ng republika abogado yun ng gobyerno. And it also has some bearing in the ICC, no? Kasi nasabi na ni Attorney Harry Roque na nasite niya yung Ibrahim case, na South African case, no? That if there is a violation ng kanyang pag-aresto, no? When there was grave violation of the arrest, illegal yung arrest, no? It can taint the jurisdiction of the court. Then that also is in effect the position advanced by the OSG. So therefore, it can strengthen the arguments there in the ICC. At saka, meron nga din akong nasabi sa inyo noon pa, yung prosecutor versus Dragan Nikolic, no? What is that? That is an ICTY decision also, where the International Criminal Tribunal of Yugoslavia, no, in that portion of the ruling, it ruled that if the rights of the accused, no, he was subjected to inhumane treatment, he was subjected to cruel treatment. Alam mo, pag si Atty. Torion yung nagsasalita, parang kang mawiwin daw. Parang ngayon mo na siyang kausap kahit kailan. ang lalim magtagalog, ang lalim ng mga sinasabi. Pero etong taong to, sasabihin ko na sa inyo, hindi to suplado, hindi siya yung parang kato niya, pag napanood nyo, parang pag nakasalubong nyo, parang ang hirap niyang i-approach. Hindi, apakabait itong tao na to, promise. So salamat sa Banateros at kay Atty. Turio. Yan, ulitin ko kay Gibara, umalis ka na dyan. Ako po, kapilido pa naman kita. Dito naman tayo. Would not be one-sided. Ay, hindi yan. Puta na batang pang. Kita mo biglang naglalabasan yung mga hayop na yun. Hindi ko naman na pinapalabas. Hayop ka. Ang pangit mong hayop ka. Ay, sorry. Ang pangit kasi, nabubwisit kasi ako doon. Hindi ko naman yun pinili. Pero bakit lumabas? Eto, ano naman to? Asan naman yung mga video ko dito? Bakit nagsisi wala talaga. Si Claire yung lumalabas ay nako, ang hirap lang magsalita. Talaga naman, oo. Wala dun bakit si Atty. Torion lang nandito so hanapin ko na naman, buwisit talaga no. Pinapahirapan ako ng UBIs. UBIs, kumusta ka na ba? DCAR. May papanood ako sa inyo sinabi ni Atty. Sala Panilwa. Oo, ito ba yun? SC, Governor, tama. Asan yan? Hindi ko makita. You ikinanta na lang no. Parang kasi lagi ako nagkakamali dito sa hinayupak na hinayupak na palagi kong lagi ko naman pinapanood na pero hindi ko makita. Pero hanapin natin dito. Hanapin natin, nandito lang yun nakita ko na nung nakaraan yun kaso nga lang ako ay medyo asan na yan?
Medyo tawag dito sa kay Attorney Sal Panelo. Oo. Kay Attorney Sal. Alam nyo, si Attorney Sal Panelo nagiging nagiging kakaiba na yung nagiging alam yun, yung malaman na ang kanyang mga sinasabi. Oo, malaman na ang kanyang mga malaman na ang kanyang alam niyo yun, yung kanyang mga sinasabi mapatungkol dito, no? So, ito pala yun. Ito pala, ito. So, balasubas, sabi ni Attorney Sal Panelo, to malupit to, sabi niya, balasubas. Oo, balasubas daw, mga balasubas. Oo, ang sinabi ni Attorney Sal Panelo dito sa itong video. Alam mo na mali. Easy lang, hindi pa nga kita pinagsasalita. Easy lang. Masyado kang hati. Sige, magsalita ka na. Yan. Mali, as in mali. Illegal, as in illegal. Okay. Dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura o tumahimik ka na lang. Kayong Tama. mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng Presidente, hindi nyo man lang naisip yun? Ang diin nun hindi nyo man lang naisip yun, mga hayop kayo. Siguro kung wala lang yun si Attorney Sal sa SMNI na siguro nagmumura din tong matandang to, no? Sabi mo, wala mga hayop kayo, wala kayong mga utang na loob ng mga putang ina nyo. Ganun. Okay, tuloy na natin. Speaking of Supreme Court, sinabi po attorney ng isang law professor, and I quote, "Even if the Philippine Supreme Court were to rule that former President Duterte should be returned to the Philippines, I believe the International Criminal Court will not even listen to that ruling. When there is a conflict between international law, jurisdiction over crimes against humanity, and local law, or the Philippine jurisdiction, international law prevails." Sabi po ito ni Attorney Mel Santamaria, dati pong Dean ng FEU. Oy Mel, bumalik ka sa law school. Mali ka. International law can never prevail over domestic laws. That's very basic. Kahit the first year law student, alam yan. Ang international law, pag yan ay nag-conflict sa ating batas, hindi po pwede. Kaya nga hindi ba mismo yung sinabi ko kanina, yung provision ng ICC? Sinasabi nila, bago natin ma-arrest, punta muna kayo sa local court. At yun din ang sinasabi ng ating batas, ang extradition law at sentido común. Bakit tayo magpapasailalim? Mel? Ikaw naman, Mel. Akala ko pa naman magaling ka. Sus Maria Josep ka naman. Bakit tayo magpapasailalim sa dayuhan? Ang dayuhan, dayuhan. Tama. Kaya nga tayo may sariling sistema legal. Tama. Kaya nga tayo may sariling saligang batas Bakit? Wait lang, sinong Mel yun? Mel ano ba to? Tignan ko nga. Mel Santa Maria. Di ko kasi kilala to Hindi ko kilala si Mel, pero bobo ka, Mel. Yan na, tinulungan na kita, Attorney Sal, para hindi ka na magpigil. Nagpipigil si Attorney Sal, gusto niya nang murahin. Tapos gusto niya nang sabihin na, bobo ka! Mel Santa Maria, bobo ka. Parang gusto niya nang sabihin yung kaso hindi niya masabi. So tayo na lang nagsabi. Yan. Kaya nga tayo may sariling sistema legal. Kaya nga tayo may sariling saligang batas Tama. Bakit aaminin mo na wala tayong kakayahan? Kayo na nga nagsasabi malakas, bakit kayo tatakbo sa dayuhan? Meron pang isa. Ang sabi ng kaibigan ko rin, si Neri, abogado ng kabila rin, sabi niya, walang nangyari kasi sa 6 na taon, sa panahon ng Duterte, hindi naman na-prosecute. Nery Colmenares? Oo. Sabi niya, wala. Teka muna ka ako. Ba't di kayo nag-file ng mga kaso laban sa mga otoridad? May immune si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte, immune. Bakit yung mga sinasabi niyo mga iba, hindi niyo pinala ng kaso? That's number one. I-concede ko na immune. 6 na taon.
na hindi kayo nakapile dahil yun ang inyong teorya. Bakit ka ako? Mag-aapat na taon na itong administrasyon. Wala naman kayong final. O sige, bakit Tama. kayo walang final? Simple lang yan kasi walang katotohanan yung binibintang nyo. Mahihirapan kayo ng ebidensyang ipakita sa piskal. Madidismiss lang yan. At kahit sa hukuman makapasok, dismiss din yan. Kaya hindi kayo nakapile sa panahon ng Duterte. Kahit sa panahon ng mayor siya, kasi nga wala kayong ebidensya, hindi totoo. Hindi, katulad na lang ni katulad na lang ni Saba Queen. Walang iba kundi si Laila de Lima. Na juwa ni Junel. No? Naging senator pa siya noon tama ba? Naging senator ba? Hindi pala, naging ano ba siya noon? Pero hindi niya naman napailan si Pangulong Duterte ng mga binibintang nila ngayon. Di ba? Kasi hindi totoo naman sinasabi ni Atty. Sal Panelo Ang tagal-tagal na ninyo na nandyan. Bakit ngayon lang? Dapat nung una pa lang sinampan nyo na, di ba? O ilang taon na ang administrasyon, 4 years na. 4 years ng bangag si Marcos. No? 4 years ng bangag si Marcos pero hindi niya magawa-gawang sampahan. So kasi nga wala silang wala silang tawag dito, wala silang hawak na matibay na ebidensya laban ka sa kay Pangulong Duterte. Kaya nga ang ginawa nila, nakipagkontsabahan na lang sila sa mga puti, sa mga leader ng NPA para madala nila doon si Pangulong Duterte. Ang may kasalanan dito, huwag na tayo magsisiyan. Hayaan nyo na yun. Tuloy, Atty. Sal. Lahat ng pinagsasabi ninyo. Yan ang katotohanan dyan. Attorney, ano pong masasabi ninyo sa inamin ni DILG Secretary John Vic Remulla na bunga ng kanilang group effort kung bakit naaresto si Pangulong Duterte? Ilan sa mga pangalan na inilabas niya ay sina Wawa, ano daw? Bunga ng group ng group effort ang pag-aresto nyo kay PRRD. Parang talagang parang ikay nakatuwa talaga nila. Okay, group effort pala Tatandaan namin lahat yung sinabi niya. Hoy, DILG, sino ba yan? DILG ba? DOJ? Puta na kasi, puro Remulla Alak ng teting naman kasi, puro Remulla naman lahat. Wala nang ni Remulla. Anak ng timang naman, parang galing din ng utak ni Marcos dun, alam niyo kung bakit? Alam niyo bakit sinabihan ko siya ng magaling utak niya? Nung biruin mo DOJ at DILG, puro Remulla, walang kawala. Lahat hawak niya sa leeg. Lahat tuta niya. Ang galing din itong kupal na presidente na to. Secretary Eduardo Anyo, DILG ni PR dito. Defense Secretary Gibo Teodoro at si Pangulong Marcos Jr. mismo. Meron pang isa, si Galvez. Di ba nandun din? Parang si Anyo lang sir ang napangalanan niya. Parang nabasa ko kasama, ano bang papel ni Galvez ngayon? Peace Secretary, OPAP. Peace and... Tama, OPAP Secretary. Anyway, alam po ninyo, yun kaya ho binabas ngayon si Ed Anyo. Kahit kami yung mga dating kasama niya, talagang tinutulig sa siya. Sapagkat, alam naman natin na nagkaroon ng pangalan yan dahil kay Presidente Duterte. Yun Kaya ginawa yan sa cabinet member. Naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Yun lang. Isa rin palang pala rin yan Isa rin palang isa rin palang mangustin. Isa din palang mangga. Kakulay din pala ni Aimee. Tuloy nabisto ka tuloy. Imbis na ako hindi ko alam yun o baka nakalimutan ko lang. No, pero ang galing ni Atty. Sal akalain mo yun naibunyag ka ni Atty. Sal No. Tangina mo, manggagamit ka rin pala. Alam niya naman. Nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali.
mali as in mali, illegal as in illegal. Dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura Tama. o tumahimik ka na lang. Pero yung ikaw ay kasama sa plotting, sa conspiracy, pati naman ikaw, Gibo, Diyos ko naman, Brad ko ito sa Sigmaro eh. Nung ito'y tumakbong presidente, nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya, sarili kong gastos. Tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng Presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. 3 beses yata, 3 beses siyang tumanggi. Tumakbong senador, tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo. Magpaplano kayo kung paano nyo aarestuin ng illegal, ididitining illegal, at ikikidnap. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa nyo. Tama. Talaga namang balasubas ang ginawa nyo eh. Talagang walang hiya ang pamamaraan na ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam nyo na nga may sakit. Ano ba yung dinala nyo sa ospital? O, sige. Sabihin nyo, hindi, binigyan namin ng attention. Binigyan nyo ng attention. Hindi nyo nga dinala sa ospital. May ambulansya na doon. Hindi nyo pina-examine na nandun kompleto equipments, hospital. Pangatlo, hindi nyo binigay yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita nyo, nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-Amerikana nga siya, pero ang boses niya, garalga, parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Siyempre, yun bang kinaladkad mo yan eh. Hindi nyo na pinagpahinga, hindi nyo binigyan ng medisina. Pagkatapos, pinabiyahe niya ng ilang oras yun, 16 na oras, mahigit. Tsaka ito sa totoo lang, yung ganong biyahe, isipin nyo na lang kung kami na mga bata, ito, edad na namin, hirap na kami sa ganong biyahe. Sobrang ngalay na ngalay, sobrang pagod na pagod kami. Ako nga lang, punta lang, Hong Kong. Pumunta nga lang ako ng Hong Kong eh. Pagod na pagod ako pag uwi ko. Pagod na pagod ako pagdating ko. What if pa yung 8 hours, 9 hours, 10 hours na biyahe sa edad na 80 years old? Diba? Doon pa lang eh. Diba? Kaya, tangina yung ginawa nyong yun, hindi may tuturing na big achievement nyo. Putang ina nyo. Hindi, sorry hindi big tanga na, yung iba kasi nagsi-celebrate pa parang ay big achievement namin to, happy yay, ganun. Yung tangina nyo, kakarmahin din kayo, mga hayop kayo. Yung hirap na dinanas ngayon ni PRRD, lahat ng hirap na yan, lahat ng pangdudurog nyo, panggigipit nyo, panggagago nyo sa kanila, putang na, itaga nyo sa bato. Mararamdaman yan. Kung hindi sa inyo, sa buong pamilya nyo, tandaan yan. Hindi naman ako tiga-kapis, pero hindi ako mambabarang. Pero minsan yung dila ko, nagkakatotoo yung mga sinasabi. Kaya itong sinasabi ni Atty. Sal Panelo na balasubas ang ginawa nyo, pangbabalasubas ang ginawa nyo kay PRRD, totoong-totoo yun. Oo, sobra kusa. Kayo na ata ang bumura sa book of record ng pinakabalasubas na nilalang or tao dito sa Pilipinas. Talagang pinapatay niya yung tao. Tapos kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng Presidente, hindi nyo man lang naisip yun? Kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan, binabas kayo ngayon. Sir, ito may naglabas po ng mensahe ngayon. Isang senador, sahin ko yung pahayag niya. As chair of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given in the involvement of the ICC and the International Criminal Police Organization, Interpol. To shed light on the matter, inviting key officials and agencies, including officials from the PNP, OTS, DOT. Statement.
of Senator Amy Marcos ay putang ina, wag na natin pakinggan yung hype. Oo, balimbing yung putang inang yan. Alam niyo, wag na kayo magtitiwala dyan sa mga Marcos na yan eh. Eto, tignan niyo, pakinggan niya sa binator ni Sal dyan. In paramount, Senator Amy Marcos. Nako! Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Alam mo, ha? Lokohin mo, lelang mo. Sige mo. Sabihin mo yan, Atty. Sal. Hipokrito mo. Ay, grabe. Sakit nun. Dapat, nung nagsisimula pa lang, binibira mo na ng binibira yan. Oo. Pero nung ginawa mo, nagkandara pa ka na maging party ka ng bahagi ng alyansa. Ngayon ka lamang nagsasalita. At saka, alam po ninyo, mawalang galang na sa'yo ha, hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga, kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang iimbestigahan mo? Tama! Anong iimbestigahan mo doon, Maring Amy? Maring naging kumari ko tuloy bigla. Hindi talaga, alam nyo, tayo na huwag kayong magpapauto dyan. Ewan ko na, napakatanga nyo. Kung sino man sa mga nanonood ng video to, kung sino man sa mga nanonood sa video to, napakatanga nyo. Pag naniwala pa kayo kay Amy Marcos, huwag na kayo magpapaniwala doon. Anak ng teteng, ginagamit lang tayo doon. Oo. Illegal nga eh. Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Ha? Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Oh, bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang investigation? Wala na akong investigation. Kaya tapos na nga eh. Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema eh. Ha? Dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag-file ka ng petition sa Korte Suprema sapagkat ang Korte Suprema, ang huling bulwark of democracy. Walang maaasahan sa inyo. Kaya nga, pinapa-abolish na kayo eh. Iyon no, putang ina, gantin din nung banat ni Atty. Sal. Tsaka, alam mo, Amy Marcos, siguro mas maganda kung manahimik ka na lang. Oo, dakdak ka pa ng dakdak. Wala namang kwenta yung mga pinagsasabi mo at wag mo na kami utuin. Oo, kung talagang may concern ka kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte, sinakal mo na sana yung kapatid mo. Diba? Sinakal mo na sana yung kapatid mo kung talagang may concern ka. Tigil-tigilan mo nga kami sa kadramahan mong yan. Kala mo naman hindi nyo na kami mapapaniwala. Oo. Strategy niya yung mga ganyang utakan, mautak din nito. Ang utak nitong magkapatid na to, kung ngari, away-away sila. Ate, ganito ha. Ganito yung strategy natin. Kung ngari, galit ka sa akin. Galit ka sa ginagawa ko. Tapos ikaw kampe, Duterte, away mo ako doon ha. Para yung naririnig mo doon na plano nila, sabihin mo sa akin, ate ha, salamat. Napaka-plastic nito ni Amy Marcos, no? Hindi, sorry Senator Amy pero napaka-plastic mo eh. Bagay, babae ka naman. Pero hindi napaka-plastic kasi, biruin mo kapatid mo na mismo yun ang gigipit, wala kang kayang gawin bilang sa pagiging ate mo. Diba? Bagay, yung pagpa-drug test nga, hindi mo magawa-gawang sabihin eh. Yung ano pa kaya, yung tawag dito, yung tapos sasabihin mo, iimbestigahan, bulag ka ba? Bulag ka ba? Ay, iimbestigahan mo, lantaran na nga eh, obvious na eh. So, tapos sasabihin mo, sasabihin mo, iimbestigahan, ulul! Gilan mo kami. Itong mga magkapatid na nakala mo pero naman sir, kakayanin ba? Na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun. Ba't nagkaganyan It's a yung... done deal already. So, regardless, sir, dun sa decision... The hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already. Nagkaganyan itong mukha nitong hype na to. And there is a setting for September 23. So we rely on that. So, sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions... Bakit hindi siya lumalabas? That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik. Wait lang ha, post muna natin ha. Kasi
Puta na, pangit na nga ng mukha ni Remulla. Tapos nagkaganito pa yung screen niya. Buwabagay din ng OBS sa pangit ng mukha. In fairness ha. Oh, ito yung kinukwento ko sa inyo kanina. Na itong si Remulla ay ito nga yung mga pinagsasabi niya kay Pangulong Duterte na parang pinapahiwatig nila ay wala na yun, hayaan mo na yun. Ano na yun, tawag dito, wala na yun, hindi na yung makakaano, hindi na yung makakabalik, hindi na yung tawag dito, hindi na yung uwi ng Pinas. Parang yun po yung gusto nilang gawing pahiwatig dito sa sinasabi dito ni Remulla. Ewan ko kung anong nakain itong hinayupak na to at biglang nagkakaganito ho ito. No? Pasensya na ho kayo ha. Sabi ko naman sa inyo, tayo ay nag-aaral pa lamang at hindi pa natin masyadong gamay ang itong OBS. Kaya medyo yan, nahihirapan ho tayong ikalkula. So ganyan na lang, paano ba? Ganito, ganyan na lang siguro, no? Oo, ganyan na lang, pagpasensyahan nyo na lang. So yan po yung sasabihin niya, angat na lang natin. Siguro yung bungo niya na lang ang pakita na lang natin. Utangin na kasi ito buwisit tuloy nagiging palpak yung ko, yan na lang, ganito na nga lang gawin natin nagiging pa yan. Gwapo. Ang gwapo. Sarap mong palahin sa muka. Sorry. So eto, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na sinasabi ni Remulla na sinasabi ng administrasyon na parang pinapahiwatig na nila na hindi na makakabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So ito, pakinggan nyo yung sasabi niya. Pakinggan nyo po pakinggan. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun. Yan ang liwanag sabi ng isang media, kung sino man yung inayupak na media na yan, kaya pa ba na maibalik si Pangulong Duterte, sabi ng media, no? Ang sagot ni Remulla, wala na yon, hindi na yon. So anong meaning nito? Meaning nito is talagang wala talaga silang balak na ibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Nanggaling na mismo yan sa bibig niya Ulitin natin, panoorin natin tong video. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun. So, it's a done deal already. So, regardless, sir, dun sa decision... May hearings na yun doon Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So, we rely on that. So, sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na that's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik, ano po? It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya na haharapin niya yung charges. So I think that all of us... Gago, harapin niya yung charges dito sa Pinas. Hindi doon sa ibang bansa, ulul. Utot mo kulay blue. Na tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin yung dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Ito na to, buhay pa rin. Ay, Oo nga, sinabi nga ni Pangulong Duterte yun, pero hindi doon sa Interpol, hindi sa ICC, siyo nga. Katarantaduhan mo. So yun napakaliwanag ng sinabi ni DOJ ba to? DILG. DOJ Secretary Remulla na wala na talagang planong pabalikin ng Administrasyong Marcos etong si Pangulong Duterte. No, talagang ang pag-asa na lang natin ay manalo at magbago ang isip ng ICC or kasi kung iisipin nyo kung halimbawa man na
kukunin ni Marcos para lang mabawasan yung galit sa kanya ng taong bayan. Kukunin doon sa Netherlands si Pangulong Duterte tapos ibabalik dito sa Pinas, parang kaplastikan yun. So okay din naman yun, walang problema doon kahit kaplastikan yun. Pangalawa, umasa na lang ho tayo na maging okay po ang trial ni Pangulong Duterte. Kaso nga lang, ang ano ho dito ay aabot pa po ng halos 6 months. Etong si Pangulong Duterte doon sa pangalawang trial nila, kung hindi tayo nagkakamali. Biruin nyo ho yun, sa kalagayan ho ni Pangulong Duterte sa edad niya na 80 years old, parang ang hirap ho sa kanya yun. Unang-una, iba yung klima doon. Pangalawa, matanda na si Pangulong Duterte at yung mga gamot na pinapainom sa kanya hindi naman ata yun yung para dun sa mga kanyang karamdaman. No? So grabe, no? Biruin niya, ganyang kawalang niya ang administrasyong Marcos. O baka sabihin, hindi naman si Marcos nagsalita. Puta na. DOJ, secretary. Hawak ng gobyerno yan. Tarantado ka ba? Ganun na rin yun. Ganun na rin yun ng Justice Secretary. Kaya nga Justice Secretary. Tangina, no? Talagang inano na nila na talagang pinush na nila, pinamukha na nila sa taong bayan na wala silang plano na ibalik pa si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So mga kababayan, bahala na lang kayo, nanggigigil na naman. Ito si Remulla, ilang bulati na lang ang pipirma, ba't hindi pa pumirma eh? Masama naman nung manalangin na mamatay ng isang tao. Pero kung ganito naman kasasama tong mga taong to, putay na kahit 1 milyon na panalangin para lang mamatay, gagawin mo eh. Oo, pero yan na. Sige. Panapanahon lang yan. Ayaw din naman nila magsikilos eh. Kaya lang naman na 5 banateros lang pumunta sa EDSA para Hindi naman namin kaya yung 5 lang kami. Nasa inyo pa rin mga kababayan ang desisyon. Eto na, nalantaran na ho na pinamuka ng administrasyong Marcos na wala ho silang balak na ibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So ano pong magiging komento nyo dyan? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Boses ng ordinaryong Pilipino, Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.